So, parang lumalabas mga 7-8 months na si Harry Roque dyan sa the Netherlands. No? Ang tanong, bakit ngayon lang siya in-advise, whatever procedure you would like to call it? Kasi ang term niya, voluntary facilitated transfer to Austria. Bakit ngayon lang yan? Can you help explain that? Kasi kung March pa naman siya sa the Netherlands. So, tama nga na meron nga kasing mechanism. So, nag-refuse na, di ba? Kunwari, nag-refuse to hear ang Netherlands based out of the Dublin regulations. Dahil nga, dapat tong ka mag-apply. So, dalawang pwedeng mangyari niyan. Una, may mga multiple scenarios, but dalawa nakikita ko. Pwedeng pumunta kagad si Mr. Roque, kausapin in coordination yung Netherlands nga, na pumunta sa Austria, for example, para ma-transfer properly ang kanyang asylum claim. Kasi na-fingerprint na siya. Dumaan na siya, nagpiano na siya, na-i-register na siya sa system. Kasi may centralized system po under the Dublin regulations. So kung nakapasok na siya dun sa sistema na yun, lipat lang talaga siya ng location. At dito na nga naglalaro yung question ng passport niya, diba? Yung kanyang mahiwagang passport na na-cancel. Kailangan ba ng passport to fly from Netherlands to Austria? The answer is technically no, because it's within the Schengen space. So tama siya doon. Pero sa airport, yung mga airline, hahanapan ka ng travel document. And usually, yung default travel document is a passport. But in the absence of his passport, baka binigyan siya ng travel authorization ng Netherlands. Pwede sila maglabas ng travel document na temporary to do a one-way trip from Netherlands to Austria. So, ang nakita ko dito, Christian, na very interesting. Kasi parang, okay, voluntarily lilipat ako ng Austria. Parang ganun yung narrative niya na prinesenta niya sa the Netherlands. Pero to si the Netherlands naman, naniwala. So siguro, they took it on good faith, and hopefully they learned their lesson. In the meantime, nakanina yung passport ni Roque ngayon? Nasa the Netherlands ba? Nasa kanila pa rin yun, nasa otoridad pa rin yung kanyang passport. So hindi siya makakagalaw ng basta-basta. Okay, kung sakaling matransfer na siya sa jurisdiction ng Austria, so yung passport ba niya itatransfer na lang doon? Ganun lang yan? Ganun din yun. Pero tandaan natin, according to Philippine government daw, yung passport niya canceled na rin. So if he were to travel outside the Schengen space, kailangan dumulog ng asylum authority, assuming na ma-refuse yung asylum claim niya, di ba? So itong Austrian government, pupunta siya sa Philippine Embassy sa Vienna. Sabihin niya sa Philippine Embassy, hey, can you issue a travel document to Mr. Roque, authorizing him to travel from Austria to the Philippines. Diba? Kung sakaling ma-refuse na ako. Kung sakaling ma-refuse. So matatransfer lang lahat ng documents automatically kapag ganun. So ang siste dito is, nagtataka nga ang mga tao, paano siya nakagalaw? Well, yeah, binigyan siya ng temporary travel document most likely, pero inikot niya. So, nagpa-check up nga siya, siguro surreptitious. Di natin alam yung buong story, di ba? Pero na-imagine ko na napipiece together ko siya, sabi ko, kagaya ng nobela, na parang, wait, parang pinaikot ba niya yung, kasi pinapalabas siya, ang dami kong utang sa kanila, like, they took care of me. Pero, parang pagdating sa airport, bulaga, I can't travel because of medical reasons. Siguro nagulat din yung mga Dutch authorities. Kasi, according to him, binayaran daw yung 18 check-in bags, di ba? Hindi, pag gano'n kasi pwedeng, ito naman, inisip ko lang, no? Dahil napakatalinong tao ni Harry Roque, he's clever, you can even say he's wily, baka alam na niya na nandun yung option. Di ba? Kahit meron supposedly voluntary option for transfer, baka naman alam niya, natatanungin sa kanya are you willing? Can you travel? Di ba? Alam niya merong way out. Kasi matalinong tao yan di ba? He's not stupid. Correct. And this bridges us to the next point. Di ba? Sabi niya, kasi 6 months, merong 6 months to transfer. According to the Dublin regulations, he's not wrong. He's correct. Under the Dublin rules, the Netherlands has 6 months to transfer. So kung mag-expire to sa December, Christian, magtanong tayo. 6 months before that, July, August. Tama nga yung suspecha nga natin noon na na-refuse. Yung rumors pala, yung Marites nung time na yun, merong laman na procedurally refused. Ano yung tamang term dito? So, refuse yung application niya for asylum by the Netherlands? Or not necessary? We're just mincing words at this point, but functionally, it's refused to be heard. Diba? So, hindi nila pinakinggan yung substance kasi mali ka ng forum. Functionally, refused. Don't quote me on that na yun yung official term, pero kasi it's in term mo lang, quote-unquote lang. Pero yun nga, sabihin, hindi siya, kumbaga hindi siya binigyan ng due course, tama ba? Nung in-applyan mo na estado. In this case, the Netherlands.
Pero it doesn't mean na yung application mo for political asylum is rejected altogether dahil pinapatransfer ka ron sa bansa na nag-issue ng visa mo, which is Austria. Correct. Yun yun, di ba? That is absolute. Yun na yun. No. Kaya kanina, di ba, sinidebar muna natin yung yung substance ng kanyang political asylum claim. Procedural Kasi muna. nga wala pa nakakapunta doon. Okay. Isa kong tanong dito kasi sa galing ni Harry Roque, no? Dahil napakatalinong tao niya, no? Hindi ko lang sasabihin kung saan niya ginagamit yung galing niya, no? Pero ang point ko is, how long can he stretch the process to be able to stay there in the Schengen area and avoid prosecution here in the Philippines? Well, this is interesting. Kasi, di ba, yung actuation niya yesterday, nung ini-interview siya nila, Lingaw, tsaka ni Regina Lay, yun nga, may isang buwan na nga lang daw before 6 months to transfer to Vienna. So, hindi siya transfer. So, magre-revert ito to the Netherlands. They will have the ability to actually hear it na according to the Dublin regulations. So, I think ultimately, ito naman talaga yung game plan niya para ma-supersede niya yung Dublin rules na kailangan sa Vienna siya. Siguro ayaw niya doon dahil lonely. Baka wala siyang kakilala. Yun nga, nandun yung kanyang mga support network sa Netherlands. Hindi mo rin naman mapagkakaila sa kanya. Pero yun nga, according to the rules, dapat talaga sa Austria siya nag-apply. Pero pag ganyan, kasi diba nagkaroon na ng voluntary dito, again, the term is facilitated transfer to Austria. Hanggang kailan ba pwedeng gamitin nung person involved yung option na I don't want to travel. I'm not fit to travel. Diba? Yeah, hanggang kailan niyo pwedeng gamitin yan? Babalik tayo sa Netherlands rules ulit, kagaya ng first appearance ko dito. So, ibig sabihin nito, they will hear the substance of his asylum claim. Doon na tayo pupunta kung talagang meron siyang fear of being persecuted nga on one of the enumerated grounds under the convention. And lagi niyang binibida na political persecution nga ito dahil supposedly main cast siya ng characters nung time ni ex-president Duterte. Pina-persecute siya dahil nga dun sa sabit Polvoron na video. So that's number one. But number two, he's also charged in the Philippines, and there's an outstanding warrant through the judicial system in the Philippines for qualified human trafficking, if I'm not mistaken, this is a terminology. Dito naglalaro yung mga interplay ng mga facts, di ba? Kasi yung burden to prove that he does have that fear of being persecuted ay na kay Attorney Roque. So kailangan niya ipakita yan, pero tandaan natin na yung decision maker, yung asylum board sa Netherlands, they have the ability to actually seek the evidence. Hindi to kagaya ng traditional court na adversarial, na kung ano yung sinampa at nilagay na ebidensya sa harap ng huwes, yun na yun. Hindi. Yung decision maker, they have the ability to research. Hindi sila bulag, hindi sila pipe. At pwede silang kausapin din ng executive arm ng Dutch government. So in other words, yung nangyayari sa Pilipinas, nakikita ng embahada ng Netherlands dito, nakikita ng European Commission representation dito sa Philippines, yung mga nangyayari dito, pwede nilang i-relay yung decision kay against Guo Huaping, right? So kay Alice Guo. So makikita nila yung parallelisms ng dalawang kaso, makikita nila yung evidence na ibibigay kay ihain sa court against Mr. Roque dahil open court principle naman yung judicial system natin dito sa Philippines. So ibig sabihin, kung hindi ma-prove ni Mr. Roque na meron talaga siyang fear of persecution at meron talagang immediate harm na mangyayari sa kanya, ay magfe-fail ang kanyang asylum claim. May isa akong tanong, no? Okay, fear of persecution. Does it actually apply to a person who was the persecutor in a not so distant past during the previous administration and now is claiming or crying that he is being persecuted? Parang sobrang katarantaduhan naman ito pinag-uusapan natin, Lu, no? Sorry for the word. Dahil kung babalikan lahat ng mga kilos, pati yung mga sinabi ni Harry Roque, pati yung kanyang mga binitawang salita laban sa mga kritiko ni Rodrigo Duterte, kabilang na si Leila de Lima, siya yung persecutor. Tapos ngayon iyak-iyak siya na siya yung pina-persecute. Parang masyado naman tayong ginagawa nito. I love this question kasi yun yung question nga for the decision maker. Papayag ba kayo, ginagago kayo, di ba? Pinapaikot kayo. So,
ang sagot dyan ay it goes down to one word, credibility, which is a super important factor sa decision-making process when it comes to asylum claims. Is it believable na itong tao na ito na nagke-claim ng political persecution, who used to be a persecutor of someone whose charges were dropped, meaning si former Senator De Lima, is now seeking asylum? Or ito ba ay pag-account ng mga previous actions through the criminal justice system? And the threshold is very high for people who have participation in that. Lalo na sa situation na mention ko nga to last week, na nandyan mismo sa La Haya, sa The Hague, na may tinatry for crimes against humanity, di ba? Ito yung mga high crimes na kapag may participation ka talaga, excluded ka under the Convention of the Refugees. Kung nag-participate ka, kung author ka nung mga actions na pine-prevent ng convention against torture, for example, against war crimes, against crimes against humanity, may problema ka. You cannot get something from the Convention on Refugees. Hindi niya i-reward. So smart naman yung system dyan, not to be circumvented by people like so, yun na nga, yun yung question, di ba? So, yung jurisdiction ba na ito, human rights centered ba ito? Gaya nga ng sabi ng mga ibang guests, I think it was Attorney Conti, human rights centered po ang Europe. Napakalaking bagay po ng human rights. Canada does the same. The US, sure, sabihin na rin natin, bigay na rin natin sa kanya yan. Yung mga asylum system na ito, very strongly built, and case law jurisprudence is already set. Diba? So, yung question mo na to, nasagot ko rin last week, pwede siya mag-forum shopping, pero wag dun sa mga states na gusto niya at the moment. Diba? El Salvador. El Salvador. Bakit nga ba El Salvador parate? No? Google nyo guys, ano nangyayari sa El Salvador. So December 10 basically, pag nandun pa rin si Harry Roque, Netherlands yung kailangang mag-process sa kanyang application for asylum. And sadly, kasi nga in camera kasi itong mga asylum hearings. So, hindi natin makikita yung substance talaga. Kung ano lang yung sasabing hanash ni Attorney Roque, yun lang yung hanash na maririnig natin. And unfortunately, yun nga, I don't know if I trust the source of this information 100%. Siguro I'll take it with a grain of salt or maybe a spoonful. So, or a sack of salt. Uy, sobra naman. Baka naman BP mo niyan. Kamusta, Christian? Ingat. Siyempre, Harry Roque, maniniwala ka basta-basta kay Harry Roque. Napakatinding spin master niyan di ba? Hindi ba?